Nagsimula ang kwento sa Kyoto noong panahon ng Bakamatsu. Nakikita natin ang isang samurai habang nakaharap siya sa isang grupo ng mga swordsman. Inaatake siya ng mga ito, ngunit hinahampas niya ang mga ito, tinalo sila ng madali. Ang isa pang grupo ay dumating at ang kapitan ay naghahanda upang harapin ang samurai, na kinikilala siya bilang isang Hitokiri, isa sa mga pinakasikat na assassin sa kanilang panahon. Tumalon tayo ng 15 taon hanggang sa ika-11 taon ng Meiji era. Ang samurai na si Kenshin ay naglalakad sa isang bayan, ngunit hinarang ng isang babae na nagngangalang Kamiya. Tinawag niya itong Hitokiri at sinabing nandoon siya para itigil ang kanyang pagpaslang, at sigurado siya dahil may espada si Kenshin sa kabila ng Sword Abolishment Act. Sinimulan niya itong salakayin, dahilan para mag-apa siya at matamba. Iniisip ni Kamiya kung siya ay talagang isang bayani, at sinabi niya sa kanya na siya ay isang wanderang Ronin lamang. Ipinaliwanag ni Kamiya na kara-rating lang niya sa bayan. Itinuro niya ang kanyang espada, kaya ipinakita niya ito sa kanya. Napagtanto ni Kamiya na ito ay isang sakabato, isang espada na may reverse blade na walang silbi para sa pagpaslang, at sinabi ni Kamiya na ang espada ay tila halos bago. Sa sandaling iyon, isang sipol ng pulis ang kanilang narinig. Nakita namin ang isang malaking swordsman na umaatake sa maraming opisyal. Sinubukan ni Kamiya na tumulong ngunit nasugatan siya ng lalaki. Umiiwas siya pero na-corner siya habang tinutulak siya ng lalaki. Sakto namang dumating si Kenshin at inilayo siya sa daan. Dumating ang isa pang grupo ng mga opisyal, at umatras ang lalaki matapos ipahayag na siya ang Hitokiri ng Kamiya sword style. Sinubukan siyang habulin ni Kamiya ngunit pinigilan siya ni Kenshin, na nagsabi sa kanya na ito ay masyadong mapanganib sa kanyang mga pinsala. Nagsusumamo siya, na sinasabi na ang Kamiya ang kanyang estilo ng espada at ang bandido ay gumagawa ng mga pagpaslang gamit ang pangalan nito. Si Kenshin ay tumakas kasama si Kamiya bago dumating ang mga pulis. Sa Kamiya Dojo, nakita ni Kenshin ang buong pangalan ni Kamiya, Kamiya Kaoru. Sinabi niya na ang dojo ay walang mga mag-aaral, habang ang sugat ni Kamiya ay ginagamot ng isang matandang lalaki na nagngangalang Kyrie. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng mga mag-aaral ay umalis, pagkatapos na gamitin ng mga bandido ang kanilang pangalan habang pumapaslang ng mga tao. Pinaalalahanan siya ni Kenshin na huwag subukan at labanan muli ang bandido dahil mas malakas ang bandido kaysa sa kanya, at ang pagmamalaki sa estilo ng espada ay hindi karapat-dapat sa pagkasawi. Sinabi niya sa kanya na ang estilo ng Kamiya ay sinadya upang maging isang nagbibigay buhay na estilo ng espada na nilikha ng kanyang ama, at hindi niya maaaring hayaang madungisan ang pangalan nito, ngunit muling binalaan siya ni Kenshin bago umalis. Tinapos ni Kyrie na gamutan ang kanyang sugat at binalaan siya na huwag mag-open up sa mga estranghero tulad ni Kenshin, na sinasabi na ang pag-alagala na samurai ay mga kabiguan. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ni Kamiya at Kyrie ang maraming tao sa kalye, at nakita nila si Kenshin na inaresto ng isang opisyal. Nagpunta si Kamiya upang tanungin kung ano ang nangyari, ngunit nauwi sa pakikipagtalo sa mga opisyal hanggang sa malutas ni Kyrie ang bagay sa pamamagitan ng panunuhol sa kanila. Tinanong ni Kenshin si Kamiya tungkol sa kaso ng pagpaslang sa Sanggang Daan, at ipinaalam niya sa kanya na mayroon siyang lead. Pinaghihinalaan ni Kamiya ang isang dating dojo mula sa isang kalapit na bayan na kinuha ng isang samurai sa nakalipas na 2 buwan, sa parehong oras noong nagsimula ang pagpaslang, at nakita namin na ang paglalarawan ng samurai ay tumutugma sa nakamaskara na bandido. Nag-excuse naman si Kyrie at umalis. Nag-iingat si Kenshin sa kanya, at sinabi ni Kamiya na siya ay naging lingkod niya pagkatapos niyang matagpuan siya sa mga lansangan, at na iminumungkahi niyang ibenta niya ang dojo at mamuhay ng payapa. Nagtanong si Kenshin tungkol sa kanyang background, at sinabi ni Kamiya na hindi niya ito tinanong dahil hindi siya nababahala sa nakaraan ng isang tao. Hinalok niya si Kenshin na manatili sa kanyang dojo, ngunit sinabi ni Kenshin na mayroon siyang mga dapat gawin. Sinubukan ni Kamiya na humingi ng tawad sa huling pagkakataon, ngunit sinabihan lang siya nito na huwag mag-alala tungkol dito. Nagpa siya si Kenshin na tingnan ang bandits hideout, at nalaman namin na hinahanap niya sila sa bayan nitong mga nakaraang araw. Sa hideout, tumatawag si Kenshin hanggang sa may sumagot. Nalaman ni Kenshin na ang pangalan ng bandido ay Hiromo. Inakusahan niya si Hiromo bilang siyang assassin sa Sanggang Daan, ngunit maraming mga bandido ang nagpakita at pinalibutan siya.
Sa Kamiya Dojo, ipinakita ni Kyrie kay Kamiya ang dokumentong inihanda niya para sa pagbebenta ng dojo, at inihayag sa kanya na balak niyang kunin ang dojo habang si Hiromo at ang mga bandido ay lumabas mula sa likuran. Nalaman namin na si Hiromo ay ang nakababatang kapatid ni Kyrie, at si Kyrie ay sinubukan siyang pilitin na magbenta. Ginamit nila ang reputasyon ng Hitokiri bilang isang manslayer, at ang mga pamamaslang sa Sangang Daan upang madungisan ang estilo ng espada ng Kamiya. Sinabi ni Kyrie kay Kamiya na inaasahan niyang tataas ang mga presyo ng ari-arian dahil sa isang patakaran sa westernization, at ayaw niyang kunin ang dojo sa naturang prime real estate. Humarap si Hiromo kay Kamiya at kinukutya siya. Ibinato niya ang kanyang kahoy na espada sa kanya, ngunit pinigilan niya ito gamit ang kanyang kamay, na madaling nabali sa isang atake. Binuhat niya siya, at nakuha ni Kyrie ang kanyang madugong thumbprint bilang kanyang lagda. Biglang bumagsak ang isa sa mga bandido sa pintuan, at nakita namin na natalo niya ang lahat sa kabilang dojo. Tinanong siya ni Hiromo kung naniniwala rin ba siya sa isang nagbibigay buhay na espada tulad ni Kamiya, ngunit sinabi sa kanya ni Kenshin na hindi siya naniniwala at ang mga espada ay mga sandata lamang para sa pagpaslang. Gayunpaman, sinabi niya na mas gusto niya ang kanyang mga mithiin kaysa sa katotohanan. Nairita si Hiromo at inutusan ang kanyang mga tauhan na tapusin si Kenshin. Kalmadong inihanda ni Kenshin ang sarili at binigyan ng pagkakataong makaalis ang mga bandido. Sila ay umatake, at binunot ni Kenshin ang kanyang espada, na tinatangay ang maraming bandido sa isang hampas. Nagulat si Kyrie, at namangha si Kamiya sa bilis ni Kenshin habang si Hiromo ay nagsimulang kabahan. Tinalo ni Kenshin ang lahat ng mga bandido, at nalaman namin na ang estilo ng espada ng Hitokiri ay hindi Kamiya ngunit isang sinaunang estilo ng espada na tinatawag na Hitan Morugi, isang mapanganib at mabilis na estilo ng espada na ginawa para sa pakikipaglaban sa maraming kalaban, at nalaman namin na si Kenshin ay isang tunay na Hitokiri. Inilabas ni Hiromo ang kanyang espada at naghanda upang labanan si Kenshin. Inakusahan niya si Kenshin na nagpipigil, ngunit sinabi sa kanya ni Kenshin na ayaw niyang maging marahas. Sinusugod ni Hiromo si Kenshin, ngunit masyadong mabilis si Kenshin. Naglaho siya mula sa kanyang harapan, muling nagpakita sa itaas niya at sa isang malakas na indayog, natalo niya si Hiromo. Lumingon si Kenshin kay Kyrie, pinagbantaan siya ng kanyang espada. Bumagsak si Kyrie sa sahig, nabalisa sa sarili, at pinunit ni Kenshin ang kontrata na humihingi ng tawad kay Kamiya sa pagtatago ng katotohanan. Nagsimula siyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Kamiya, at humihiling sa kanya na tumulong sa dojo. Ipinaalala niya sa kanya na wala siyang pakialam sa nakaraan ng mga tao, ngunit sinabi sa kanya ni Kenshin na hindi magandang ideya ang pagkakaroon ng tunay na bayani. Sa huli ay sumuko siya, ngunit nagbago ang isip ni Kenshin at nagpas siyang manatili sa dojo ng ilang sandali. Nagtataka si Kamiya kung ilang taon na siya, napagtanto na kung si Kenshin ay isang mandirigma sa kapanahunan ng Bakamatsu, siya ay higit sa 30, at siya ay hindi naniniwala dahil siya ay mukhang napakabata. Pagkaraan ng isang linggo, nadismaya si Kamiya dahil neresolba na ang kaso ng Crossroad Assassin ngunit wala pa ring bumabalik sa kanyang mga estudyante. Hinanap niya si Kenshin, na nasa labas na naglalaban ng damit. Siya ay nagtanong muli tungkol sa kanyang edad, at sinabing hindi siya maaaring maging 30, at iniisip niya kung mas gugustuhin ba niya na siya ay higit sa 30, na nakakabahala kay Kamiya. Naglalakad sina Kenshin at Kamiya sa bayan habang tinitiyak niya sa kanya na babalik ang kanyang mga estudyante sa kalaunan. Naiinis siya na hindi siya sinamahan ni Kenshin na mag-practice, kaya kailangan niyang pumunta sa dojo ng isang kakilala para magsanay. Sa sandaling iyon, isang batang lalaki ang nakabangga kay Kenshin, at agad siyang sinunggaban ni Kamiya, sinabi kay Kenshin na ang bata ay isang mandurukot. Nabawi niya ang kanyang wallet mula sa batang lalaki, na humiling sa kanya na palayain siya. Kusang loob na iniabot ni Kenshin ang kanyang wallet sa kanya, at sinabihan siyang huwag nang mahuhuli sa susunod. Nagalit ang bata sa pagkaawa ni Kenshin sa kanya, kaya binalik niya ang wallet sa kanya. Ibinunyag ng batang lalaki na ang kanyang pangalan ay Jericho, na sinasabing naglalaro lamang siya ng kalokohan, at kinikilala ni Kenshin ang kanyang katapangan, kaya humingi siya ng paumanhin sa pagmamaliit sa kanya. Tumakbo ang bata, at naglakad sila sa bayan habang nagtataka si Kamiya kung bakit ginugugol ni Kenshin ang kanyang oras bilang isang ronin. Nalaman natin na karamihan sa mga imperialista ay kumuha ng mga posisyon sa gobyernong Magi, at inaabuso ang kanilang kapangyarihan.
Sinabi ni Kinshin na si Kamiya ay mukhang gustong magtanong sa kanya sa isang bagay, ngunit sinabi ni Kamiya na wala ito, hinihiling sa kanya na itago ang kanyang espada dahil maaari siyang maaresto, ngunit siya ay walang pakialam tungkol dito. Sinabihan ni Kamiya si Kinshin na mamili habang papunta siya sa kanyang practice, at pag-alis ni Kinshin, huminto ang isang magarbong karwahe sa tabi ni Kamiya habang humihingi ng direksyon ang isang general patungo sa istasyon ng pulis. Ibinigay sa kanya ni Kamiya ang mga direksyon, at nagpasalamat siya sa kanya habang siya ay umalis. Sa isang madilim na eskinita, nakasalubong ni Jericho ang dalawang magnanakaw na nagsabi sa kanya na due date na ang kanyang utang. Sinabi sa kanila ni Jericho na wala siyang pera, kaya sinaktan siya ng isa sa mga lalaki sa mukha. Tinapakan niya si Jericho at binyantaan siyang kunin ang kanyang pera bukas. Habang papunta si Kamiya para magsanay napansin niya ang isang kaguluhan, at ipinaalam sa kanya ng isang lalaki na may inaresto ang pulisya. Nakikita namin ang mga opisyal na nakapalibot kay Kinshin, habang si Jericho ay sama-sama sa karamihan. Isang pulutong ng mga opisyal na nagtataglay ng espada ang dumaan sa karamihan habang inutusan ng tenyente na si Eugene na umalis ang mga walang armas na opisyal. Ang kanilang kapitan ay nag-aatubili, na sinasabi sa kanya na si Kinshin ay hindi lumalaban sa pag-aresto, ngunit sinaktan siya ni Eugene. Nalaman namin na si Eugene ay isang Satsuma Revolutionary Warrior, at hinimok niya si Kinshin na bumunot ng kanyang espada, ngunit tumanggi si Kinshin, at sinabing hindi niya ginagamit ang kanyang espada para magpakita ng lakas. Sa sandaling iyon, tumakbo si Kamiya patungo kay Kinshin, tinawag siya, at nakita siya ni Eugene, na pagtanto na kasama niya si Kinshin. Habang papalapit si Kamiya, ang mga opisyal ay umindayog sa kanya, inalis ang kanyang laso. Nagbanta si Eugene na lalabagan siya kung hindi bubunot ni Kinshin ang kanyang espada. Ipinaliwanag niya na maaari niyang legal na pumaslang ng mga tao, at ang karamihan ay nagalit dito, kaya nakaramdam siya ng insulto, na inutusan ang kanyang mga tauhan na arestuhin ang lahat sa karamihan, habang binibigyan niya sila ng pahintulot na tapusin ang sinumang lumalaban. Umatras ang mga tao, at inilabas ni Kinshin ang kanyang espada upang ipagtanggol ang mga tao, na hinamon si Eugene na makipaglaban. Tinutuya niya ang espada ni Kinshin at natutuwa siya sa pag-iisip na makakapaslang siya ng tao. Sa opisina ng hepe, nakita namin na ang general ay nabigo nang malaman na ang Hitokiri na hinahanap niya ay isang peke. Nalaman namin na kahit na pinaslang ni Kinshin ang maraming tao, hindi niya ito ginawa para sa kanyang pansariling interes. Iniligtas niya ang maraming revolusyonaryong mandirigma at naging dahilan ng tagumpay ng revolusyon. Nalaman namin na hinahanap ng general si Kinshin dahil gusto niyang gawin siyang mataas na opisyal para sa kanyang Imperial Ground Troops. Binanggit ng pinuno na ang mga bandido na nagpapanggap na Hitokiri ay nagsabi na sila ay naharap sa tunay na Hitokiri, at ito ay nagpapadama ng pag-asa sa general. Biglang hamarang ang isang opisyal, binanggit ang pulis na may hawak na espada ng mapagtanto ng hepe na si Eugene ang nagdulot ng panibagong eksena. Nagtanong ang general tungkol sa kanila, at ipinaliwanag ng hepe na sila ay isang police squad na binubuo ng mga ruffians, at ang kanilang kapitan ay isang imperialista mula sa Satsuma. Nalaman natin na ang mga imperialista ay ikinategorya sa 5 grupo, mula sa kanila ay ang Satsuma at Shoso ang dalawang dakilang paksayo ng gobyernong Magi, na may autoridad ang Satsuma sa pulisya at Shoso sa militar. Tinanong ng pinuno ang opisyal kung ano ang nangyari, at ipinaalam sa kanila ng opisyal na si Eugene ay natalo ng nag-iisang swordsman. Nagsimulang ilarawan ng opisyal si Kinshin, at agad na naalerto ang general habang nakilala niya siya. Pabalik sa kalye, ilang mga opisyal ang nakahilata sa lupa habang ang natitirang mga opisyal ay sumusugod kay Kinshin, ngunit si Kinshin ay mabilis na humarap sa kanila hanggang si Eugene na lang ang natira. Binibigyan ni Kinshin ng pagkakataon si Eugene na humingi ng tawad ngunit nagpa siya si Eugene na umatake sa halip. Habang itinataas ni Eugene ang kanyang espada upang umatake, nakilala ni Kamiya ang estilo na ito bilang isang mapanganib na estilo ng espada na tinatawag na Janryo. Ibinaba ni Eugene ang kanyang espada, ngunit madaling nakaiwas si Kinshin, naglulunsad sa hangin sa likuran niya at naabot ang pangwakas na atake. Agad na tumakbo si Kamiya kay Kinshin habang pinapalibutan sila ng mga tao, pinupuri sila sa pakikitungo sa mga opisyal. Tinawag ng general si Kinshin sa pamamagitan ng karamihan, at nalaman natin na ang general ay ang imperialistang si Aratomo, at pinamunuan niya ang pinakamakapangyarihang hukbo ng revolusyon.
Hiniling ni General Aratomo kay Kenshin na bumalik kasama niya, ngunit tinanggihan ni Kenshin ang alok na ipinaliwanag na hindi niya gustong pumaslang ng mga tao. Nagulat ang general at nangako na pilit niyang pipigilan ang sinumang magsalita ng masama tungkol sa kanya, ngunit iyon talaga ang ayaw ni Kenshin. Sinabi niya sa general na siya ay nakipaglaban upang lumikha ng isang mundo kung saan ang mga tao ay maaaring mamuhay ng maligaya, ngunit ang general ay nagpapaalala sa kanya na sila ay nabubuhay sa ibang panahon at na walang magagawa si Kenshin ng mag-isa. Ngunit sinabi sa kanya ni Kenshin na kaya pa rin niyang protektahan ang mga taong pinapahalagahan niya. Habang nagsisimula silang maglakad palayo, tinitiyak ng opisyal sa general na hindi niya papansinin ang insidente, na binanggit kung gaano kaiba si Kenshin sa naisip niya. Iniisip ni Jericho kung ano ang nakita niya nang makita niyang nahulog ng matandang babae ang kanyang pitaka sa kalye. Naalala niya na hindi pa siya nakakapagbayad sa mga tulisan, at kinuha niya ang wallet. Sa dojo, bumalik si Kenshin mula sa pamimili at iniisip ang tungkol kay Jericho. Ibinalik ni Jericho ang wallet ng matandang babae sa halip na nakawin ito, at naisip ni Kenshin na si Jericho ay magiging isang mahusay na samurai. Si Jericho ay nagpapanggap na isang swordsman nang magpakita ang mga magnanakaw na humihingi ng bayad. Ipinaalam niya sa kanila na ayaw na niyang maging mandurukot para sa kanila. Kaya pinatumba siya ng isa sa mga tulisan at pinaghahampas ng kahoy. Napanatili ni Jericho ang kanyang pasya, at sinipa ng lalaki ang kanyang mukha, gustong ipakita sa kanya kung sino ang amo. Si Jericho ay binugbog ng mga tulisan na mga lalaki, habang si Kamiya ay bumalik mula sa kanyang pagsasanay at nakita niya ang mga tulisan na dinadala si Jericho palayo. Dinala si Jericho sa grupo ng tulisan kung saan siya iniharap sa amo ng tulisan. Sinabi ng amo kay Jericho na nabubuhay sila sa ibang panahon kung saan ang pera ay mas mahalaga kaysa sa pride, at na si Jericho ay hindi mabubuhay kahit na siya ay mula sa isang pamilya ng samurai. Sinabi niya na ang lahat ng nakaraang samurai ay mga magnanakaw na ngayon. Hinihimok niya si Jericho na bumalik sa kanya at magtrabaho bilang kanyang mga alipors. Dinuraan siya ni Jericho habang tumatanggi, kaya sinimulan nila siyang bugbugin. Sinabi nila sa kanya na utang niya ang kanyang buhay sa kanilang amo, at nasawi ang kanyang ama nang mahirap nang lumaban siya sa Imperial Army. Nagalit si Jericho, kaya inatake niya ang lalaki, kinagat siya ng malakas. Nalaman namin na gusto ng ama ni Jericho na tabyusin ang kanyang sarili sa pagtataksil sa shogun. Kaya nakipaglaban siya para sa shogun hanggang sa siya ay nasawi sa isang marangal na kamatayan. Sinabi ni Jericho na hindi niya papayagan ang sinuman na hamakin ang kanyang mga magulang ng ganoon, at naka-recover ang lalaki, hinugot ang kanyang espada habang naghahanda siyang tapusin si Jericho. Biglang sumulpat si Kenshin sa pinto, sinipa ang tulisan. Nakita ng mga tulisan si Kenshin, kaya tumawag sila para sa backup, ngunit ipinaalam sa kanila ni Kenshin na wala itong silbi dahil natalo na niya ang lahat ng mga bantay sa labas. Sinabi sa kanila ni Kenshin na nandito siya para sa bata. Ang tulisan ay bumangon at sinusubukang salakayin si Kenshin, ngunit mabilis itong humarap, pinalipad ang tulisan. Kinausap ni Kenshin ang boss, hinihiling sa kanya na palayain si Jericho habang nagbabanta siyang talunin ang lahat ng kanyang mga alipors. Natakot ang boss, kaya pumayag siya dito, at bumaling si Kenshin kay Jericho para kunin siya, ngunit tumanggi si Jericho, sinabing kaya niyang harapin ang mga tulisan ng mag-isa. Humingi ng paumanhin si Kenshin sa muling pagmamaliit sa kanya, sinabing kailangan niyang gamutin ang kanyang mga sugat, kaya binuhat siya ni Kenshin. Naisipan ng isa sa mga alipors na salakayin si Kenshin, ngunit pinigilan siya ng boss at sinabi sa kanila na si Kenshin ay may mga mata ng hitukiri. Si Jericho ay dismayado na hindi siya sapat na malakas upang ipaglaban ang kanyang sarili, upang protektahan ang karangalan ng kanyang ama, na gustong maging mas malakas. Dinala ni Kenshin si Jericho sa dojo kung saan nakita nila si Kamiya na naghihintay sa kanila. Nag-aalala si Kamiya, na nagsasabing kailangan nilang magpatingin sa doktor. Ipinakilala ni Kenshin si Kamiya at sinabi kay Jericho na siya ang magiging guru niya, na ikinagulat nilang dalawa. Tiniyak ni Kenshin kay Jericho na kaya niyang maging malakas, ngunit mukhang hindi magkasundo sina Kamiya at Jericho. Sa dojo, sinubukan ni Kamiya na turuan si Jericho kung paano humawak ng espada, ngunit hinampid niya ito, kaya napunta sila sa isang mainit na pagtatalo. Nagreklamo si Kamiya kay Kenshin, na nagsasabi sa kanya na maging mapagpasensya. Kinabukasan, nasa sabik si Kamiya na makita ang ilang tao na dumating sa dojo na gustong sumali.
Sa tingin niya, ito ay dahil narinig nila ang tungkol sa mga pulis na nagdadala ng espada na natalo. Ngunit nag-aalala si Kenshin, kaya sinabi niya sa mga tao na ang estilo ng espada na nakita nilang ginamit niya laban sa mga pulis na nagdadala ng espada ay hindi ituturo sa dojo. Nang marinig iyon, umalis ang lahat ng mga estudyante, at ikinagalit ito ni Kamiya. Ngunit sinabi sa kanya ni Kenshin na ang mga mag-aaral na sumali dahil sa curiosity ay hindi tatagal ng 6 na buwan. Dumating si Jericho at sinabi na hindi siya maaaring lumakas habang nakikipag-ugnayan kay Kamiya, na hinihiling kay Kenshin na turuan siya ng kanyang estilo ng espada. Tumanggi si Kenshin, sinabi sa kanya na wala siyang intensyon na ipasa ang estilo ng kanyang espada. Pagkaraan ng ilang oras, hinahanap ni Kamiya si Jericho, na nakaupo sa bubong. Nagreklamo siya sa kanyang sarili tungkol kay Jericho, ngunit narinig niya ito, kaya ibinato niya ang kanyang sapatos sa kanya, na sinasabi sa kanya na hindi talaga siya pumayag na maging isang mag-aaral sa dojo. Bumaba si Jericho, at tinanong niya si Kamiya kung bakit walang bumalik sa kanyang mga estudyante, ngunit natigilan siya nang makita niyang nasaktan si Kamiya sa kanyang sinabi. Sa sandaling iyon, may tumawag kay Kamiya, at nakita nila ang dalawang lalaking sugatan sa pintuan. Kinikilala sila ni Kamiya bilang mga dating estudyante. Dumating ang dalawang miyembro ng grupo, at humarap si Kamiya sa kanila. Sinusugod nila siya, ngunit mabilis niyang nalampasan at natalo ang mga ito, na pinahanga si Jericho. Paliwanag ng dalawa, may nakasalubong silang grupo ng mga lasing na nanggugulo at pinigilan sila kaya hinabol sila ng kanilang mga tropa. Maraming miyembro ng grupo ang nagtitipon sa labas ng dojo, at dinala ni Kamiya ang lahat sa loob para itago sila. Nalaman namin mula sa pinuno ng grupo, si Hachisoko, na sila ay mga miyembro ng Hishimigang. Naalala ni Kamiya na mas malakas ang grupo kaysa sa Yakuza, at nalaman naming wala si Kenshin sa dojo dahil pinapunto siya ni Kamiya sa pamimili. Sinisisi siya ni Jericho at ang dating estudyante sa sitwasyon, na inakusahan silang nagsisinungaling dahil sa amoy ng alak sa kanila. Naisip ni Jericho na sila ang umiinom at nagdudulot ng gulo. Hula niya na sila ay nakipag-away sa Hishimigang, at kinumpirma nila na totoo iyon. Sa sandaling iyon, ang pader ay biglang nawasak. Nakita natin na ang gang ay nagtataglay ng isang kahoy na kanya na ginamit noong panahon ng Bakumatsu. Sinabi sa kanila ni Hachisoko na gusto nilang maghayganti para sa putol na braso ng kanyang kaibigan, at nabigla si Kamiya nang malaman na ginamit ng kanyang mga dating estudyante ang kanilang mga espada laban sa isang tao. Naiinis si Jericho na bumalik sila sa dojo upang maghanap ng kanlungan, matapos itong iwanan sa kaso ng pagpaslang sa Sanggang Daan. Isa pang putok ng kanya ng pinaputok, at inalok ni Jericho ang mga dating estudyante sa gang, ngunit hiniling ni Hachisoko na parusahan din si Kamiya sa pagtatago sa kanila. Tutol dito si Jericho, ngunit nag-aalok si Kamiya na kunin ang lahat ng parusa kapalit ng kanilang kaligtasan, na nagpapaliwanag na nararamdaman niyang responsable siya sa kanilang mga aksyon. Hinabot ni Hachisoko si Kamiya nang tumakbo si Jericho at sinipa siya palayo. Nagbanta si Hachisoko na tatapusin si Jericho, ngunit biglang bumalik si Kenshin sa dojo. Sinabihan sila ni Kenshin na huminto sa pag-arte na parang mga siga, at ipinaalam ng isang miyembro ng gang sa kanyang boss na si Kenshin ang dumurog sa pulis na may hawak na espada. Pinaputukan nila ng kanyan si Kenshin, ngunit mabilis niyang hiniwa ang bola ng kanyan sa kalahati, iniwan silang tulale. Inutusan ni Hachisoko ang kanyang mga tauhan na umatras, at nang malaman ni Kenshin ang nangyari, inutusan niya ang mga dating estudyante na umalis at hindi na muling hahawak ng espada. Masama ang loob ni Kamiya dahil wala siyang estudyante, kaya pilit siyang kino-comfort ni Kenshin. Pumasok si Jericho sa dojo, sinabi kay Kamiya na magiging estudyante niya ito, at magkasama silang naglinis ng dojo. Nakita namin ang gang na binugbog ng isang lalaking nagngangalang Sag-Ero. Nabalisa si Hachisoko, at sinabi ni Sag-Ero na sila ay masyadong mahina, na tinatawag ang kanilang laban na boring. Nalaman natin na siya ay naghahanap ng isang karapat-dapat na kalaban. Si Jericho ay nagsasanay ng kanyang mga kasanayan sa espada sa bakuran, habang si Kenshin ay nagpuputol ng kahoy. Naiirita siya sa pagiging malapit ni Kenshin, na sinasabi na sinisira nito ang kanyang ritmo. Patuloy niyang sinisigawan si Kenshin nang magpakita si Kamiya, tila masaya sa isang bagay. Sinira niya ang pagtatalo, at sinabi sa kanila na tapos na ang kanilang mga pinansyal na alalahanin.
Ipinakita niya sa kanila ang lumang painting ng kanyang lolo na nakita niya habang naglilinis na sinasabi na ang kanyang lolo ay isang sikat na artist at ang pagpipinta na ito ay nagkakahalaga ng maraming pera. Kaya nagpasya siyang ay libre sila sa isang magarbong restaurant. Nasisiyahan si Sag-ero sa kanyang pagkain sa restaurant, habang nakikinig siya sa ilang aktivistang nagtatalo tungkol sa politika sa malapit na booth. Dumating si Kinshin at ang kanyang mga kaibigan sa restaurant, at napagkamalan ng waitress si Kinshin bilang kasintahan ni Kamiya, na naging sanhi ng pagkalito nito. Umupo ang tatlo at pinapanood ang mainit na pagtatalo ng mga lasing na aktivista. Umorder sila ng kanilang pagkain nang biglang may tumama na tasa sa ulo ni Kinshin. Inihagis ito ng mga aktivista sa kanilang pagtatalo, kaya hinarap sila ni Jericho, humihingi sa kanila ng tawad. Lumalaki ang sitwasyon, kaya sinubukan ng waiter na mamadyetan, ngunit sa huli ay nataman siya. Nasalo siya ni Sag-ero, na nagsasabi na ang mga demokratikong karapatan ay dapat na tumulong sa mahihina, at tinawag ang mga aktivista dahil sa pagiging mapagkunwari at mapagmataas. Hinahamon nila siya na makipag-away, at pumunta sila sa labas ng restaurant kung saan nagtitipon ang mga tao upang manood. Ang isa sa mga aktivista ay unang sumalakay, na inihayag ang isang maliit na metal na sandata na nakatago sa kanyang palad na tinatawag na Santeto. Gayunpaman, hindi nabigla si Sag-ero sa atake, at nakita namin na ang Santetsu ang tumusok sa sariling kamay ng aktivista. Hinugot niya ito at nagpas siyang umatake muli, habang sinasabi sa kanya ni Sag-ero na gagamit lang siya ng isang daliri para talunin siya. Sinusugod niya si Sag-ero, na pinitik lang siya, pinalipad siya pabalik ng may puwersa. Ang iba pang mga aktivista ay bumunot ng espada, kung saan nagbanta si Kinshin na makisali, na sinasabi sa kanila na itama ang kanilang sarili bago subukang itama ang gobyerno. Pagkaalis ng mga aktivista, tinanong ni Sag-ero si Kinshin tungkol sa kanyang ulo, na inihayag na sinadya ni Kinshin na hindi umiwas sa tasa upang protektahan si Kamiya mula sa pagbato. Hinahamon niya si Kinshin na makipag-away, ngunit agad siyang tumanggi. Sa pag-alis ni Sag-ero, nakita nila ang salitang, masama, na nakasulat sa kanyang likod, at sila ay nalilito, iniisip kung siya ay isang mabuting tao or masamang tao. Nakita namin si Sag-ero na hina-hire ng magkapatid na Harumo, na nakatakas mula sa bilangguan. Gusto nilang talunin niya si Kinshin, at tinanong ni Sag-ero kung malakas si Kinshin dahil naghahanap siya ng karapat-dapat na laban. Sinabi sa kanya ni Harumo na natalo siya ni Kinshin sa isang atake, ngunit hindi ito hinangaan ni Sag-ero. Kaya't sinabi sa kanya ni Kairi na si Kinshin ay talagang ang totoong Hitukiri, kapanapanabik na si Sag-ero na nag-iisip na sa wakas ay magagamit niya ang kanyang lihim na sandata. Sa hideout, ginagaya ni Harumo si Sag-ero, kinukutsa siya dahil 2 linggo na ang nakalipas mula nang mawala siya pagkatapos pumayag na talunin si Kinshin. Iniisip nila na tumakas siya, ngunit bumalik si Sag-ero, sinabi sa kanila na abala siya sa pakikipaglaban. Nalaman namin na sikat si Sag-ero sa underground society ng Tokyo bilang Zanza, isang fighter for hire. Sa dojo, naghahanda si Kinshin nang maramdaman niya ang pagdating ni Sag-ero. Nakita nila si Sag-ero, na nagsabi sa kanila na narito siya upang lumaban bilang isang upahang manlalaban. Nasasabik siyang lumaban sa isang imperialista, at nalaman namin na nangongolekta si Sag-ero ng impormasyon tungkol kay Kinshin. Ibinunyag niya na si Kinshin ay dating imperialista mula sa Shouso, at nagtrabaho ng 5 taon mula noong siya ay 14, una bilang isang assassin at pagkatapos ay bilang isang komando samurai laban sa shogun. Sinabi ni Sag-ero na nawala si Kinshin mula noong trabaho niya sa Fushimi, at dismayado siya na alam niya ang ginawa ni Kinshin ngunit hindi niya alam ang motibasyon sa likod nito, na sinasabing iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang lumaban. Nakita namin ang magkapatid na nagtatago sa malapit, at ipinaliwanag ni Kairi na hindi niya inaasahan na mananalo si Sag-ero, ngunit umaasa siyang mahina na si Kinshin para mapaslang niya ito ng baril. Tinanong ni Kinshin si Sag-ero kung bakit siya nakikipaglaban para sa pera kung napupuot siya sa mga nananakot, at ipinaliwanag ni Sag-ero na hinahamak niya ang mga imperialista, sa pag-aakalang sila ay mga mapagkunwari, kaya't sabik siyang labanan ang pinakamalakas na imperialista. Nalaman ni Kinshin na ang magkapatid na Harumo ay mga kliyente ni Sag-ero, at napansin silang nagtatago sa likod ng gate. Tinawag niya sila, at kinuha ni Sag-ero ang kanilang baril, sinisira ito habang sinasabi niya sa kanila na huwag makialam. Sinabi ni Sag-ero na medyo masikip ang dojo, kaya gusto niyang isagawa ang laban sa tabing ilog.
Habang naglalakad sila, tinanong ni Kinshin si Jericho kung nagulat siya nang malaman ang katotohanan tungkol sa kanya. Siya ay higit na nag-aalala tungkol sa labanan, napansin ang laki ng sandata ni Sag-Ero at hinulaan na maaaring ito ay isang sibat. Ipinakilala ni Sag-Ero ang kanyang sarili kay Kinshin habang inilalahad niya ang kanyang sikretong sandata, na sinasabi sa kanya na kilala siya bilang Zanze dahil may hawak siyang Zato, na kilalang kilala na mahirap gamitin dahil sa bigat nito. Ipinaliwanag niya na ito ay isang antigo at hindi ito maaaring makahiwa, ngunit maaari pa rin niyang durugan ang isang bagay dito. Inilabas ni Kinshin ang kanyang espada habang binabalaan siya ni Sag-Ero na huwag magpigil. Siya ay sumugod patungo kay Kinshin at inihampas ang Zato ng may napakalakas na lakas, ngunit umiwas si Kinshin, at papalapit sa kanyang likuran. Sinubukan ni Sag-Ero na harangan ito, ngunit inindayog ni Kinshin ang kanyang espada, pinalipad si Sag-Ero sa himpapawid at bumagsak sa malayo. Sa tingin ni Jericho ay nanalo si Kinshin, ngunit si Sag-Ero ay lumabas ng hindi nasaktan. Napagtanto ni Kamiya na ang tunay na lakas ni Sag-Ero ay hindi ang kanyang lakas, ngunit ang kanyang katatagan sa mga pag-atake. Laking gulat nila dahil walang sino man ang naiwan na nakatayo pagkatapos ng pag-atake ni Kinshin. Ipinahayag ni Sag-Ero na ang huling nakatayo ang panalo, at naghahanda silang muli. Nasa sabik si Harumo na makitang nakatayo pa rin si Sag-Ero, at natatakot si Kairi na baka matalo pa siya, ngunit sinabi niya kay Harumo na may plano siya. Sinabi ni Sag-Ero kay Kinshin na hindi gagana ang kanyang mga pag-atake, at hiniling ni Kinshin sa kanya na tapusin ang laban, ngunit sinabi ni Sag-Ero na nagsisimula pa lamang sila. Tumalon si Sag-Ero, hinampon si Kinshin na umiwas sa pag-atake, at tumalon si Kinshin sa kanyang espada upang pilitin itong pababain. Binuhat niya ang kanyang espada, ngunit naisip ni Kinshin na dahil hindi sapat ang isa sa kanyang pag-atake, nagpakawala siya ng sunod-sunod na pag-atake. Natambo si Sag-Ero at ipinaliwanag ni Kinshin na ang kanyang mga pag-atake ay masyadong predictable dahil ang kanyang espada ay masyadong mabigat na nililimitahan ang kanyang mga pagpipilian para sa pag-atake. Iniisip ni Sag-Ero na hindi siya mananalo dahil napakalakas ni Kinshin, at hiniling sa kanya ni Kinshin na tapusin muli ang laban. Habang siya ay nakahiga sa lupa, naalala ni Sag-Ero ang kanyang nakaraan 10 taon na ang nakakaraan. Nakita namin ang Sikyo Army na nagmamarcha papunta sa isang bayan, at nalaman namin na nagkakalat sila ng balita tungkol sa pagbabawas ng buwis sa lupa kung sakupin ng mga imperialista ang shogun. Nakikita namin ang isang batang Sag-Ero sa mga sundalo, at nalaman namin na nabuo ang Sikyo Army bilang isang nationalist squad pagkatapos ng labanan sa Fushi. Lahat sila ay sibilyan at hindi opisyal, at sila ay nagsilbing talibas sa mga puwersa ng Imperial na ang unang unit ay pinamumunuan ni Kapitan Sazouke. Ang army ay nagpapahinga sa kabila ng nayon. Si Sazouke ay nasa gilid ng bangin habang si Sag-Ero ay tumatakbo palapit sa kanya. Ipinakita sa kanya ng kapitan ang nayon sa ibaba, at sinabi na ito ay kahangahangang makita itong umunlad. Sinabi niya kay Sag-Ero na natapos na ang era kung saan inabuso ang mahihina, at nagsimula na ang isang bagong panahon ng pagkakapantay-pantay para sa apat na klase. Ngunit sa kanilang kampo, nabigla ang grupo nang malaman na binansagan ng general ng gobyerno ang Sikyo Army bilang isang peking Imperial Army at nag-utos na hulihin sila. Ipinaalam sa kanila ng mensahero na ang kanyang grupo ay naalis na. Sa tingin nila, binago ng Imperial Army ang kanilang intensyon na sundin ang pagkakaroon ng buwis sa lupa, kaya sinisisi sila sa pagiging peke nito. Sinabi sa kanila ng kapitan na dahil hindi sila makakalaban sa general ng gobyerno, pupunta sila sa isang kuta, ngunit sinabihan niya si Sag-Ero at ang isa pang batang lalaki na manatili sa likuran. Hinihintay ni Sag-Ero si Sazouke sa hagdanan nang tumakbo ang isa pang bata na mukhang nataranta. Sumingit si Sag-Ero sa isang pulutong upang makarating sa harapan, kung saan nakita niya ang ulo ni Sazouke na nakadisplay at sinabi ng tagapagsalita sa karamihan na ang pagkakaroon ng buwis ay ang ideya ng kapitan, na sinasabing niloloko niya sila, kaya lahat sila ay nadismaya at iniisip na ang Sikyo Army ay mga kriminal. Si Sag-Ero ay muling naka-recover, at siya ay bumangon na nagpapaliwanag kung paano ginawa ang Sikyo Army upang dalhin ang salitang masama sa kanilang mga likod, habang ang mga imperialista ay nagpanggap. Si Sag-Ero ay sumugod sa lahat ng meron siya, pero napigilan ito ni Kinhin. Natambo si Sag-Ero, ngunit kinikilala ni Kinhin ang kanyang lakas. Sinamantala ni Kairi ang pagkakataon, at bigla niyang binaril si Kinshin gamit ang kanyang baril. Napabalikwas si Kinshin at bumagsak sa lupa.
Nagsimulang matuwa si Kyrie, ngunit nakakagulat na tumayo si Kinshin, na inihayag na hinaranggan niya ang bala gamit ang kanyang espada. Itinutok ni Kyrie ang baril kay Kamiya, at inutusan si Hiromo na baliin ang kanilang mga paa para hindi sila makatakas. Sinabihan ni Jericho si Kamiya na tumakbo, ngunit siya ay nag-freeze dahil sa takot. Inabot sila ni Hiromo nang biglang lumipad ang zone, hiniwa ang kanyang ilong. Binalaan sila ni Sag-Ero na huwag makialam, at determinado pa rin siyang manalo. Nakita namin si Kyrie na may isa pang baril, ngunit si Kinshin ay masyadong mabilis at dumapo ang isang barrage ng pag-atake sa kanya. Iniisip ni Kinshin na ang mga revolusyonaryong mandirigma ay nararapat sa salitang masama. Kinuha ni Sag-Ero ang kanyang espada, at bumalik upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Kinshin na sa tingin niya ay oras na para tapusin ang mga bagay-bagay. Itinaas ni Sag-Ero ang kanyang espada, agresibo itong pinaikot sa kanyang ulo. Ipinaliwanag ni Kamiya na nagdaragdag siya ng centripetal na puwersa mula sa pag-ikot sa kanyang lakas. Ipinaliwanag ni Sag-Ero na lumakas siya sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga lansangan sa lahat ng oras sa loob ng 10 taon. Nais niyang talunin ang pinakamalakas na imperialista, ngunit sinabi sa kanya ni Kinshin na hindi iyon mangyayari. Siya ay umatake at ang kanilang mga espada ay nagsalubong, ngunit nakita namin na hinati ni Kinshin ang Zanbato sa kalahati. Natigilan si Sag-Ero, at tumalon si Kinshin, ibinaba ang kanyang espada kay Sag-Ero nang may matinding puwersa. Napaatras si Sag-Ero, ngunit nakatayo pa rin siya. Nag-aalala si Kinshin at sinabing maghahanap siya ng doktor, ngunit sinabi sa kanya ni Sag-Ero na hindi pa siya tapos, sumisigaw na hindi siya matatalo sa isang imperialista kahit natapusin siya nito. Lumapit si Kinshin sa kanya habang nagngangalit siya at sinuntok siya sa mukha, tinanong siya kung ano ang itinuro sa kanya ng Sikyo Army. Sinabi sa kanya ni Sag-Ero na ang mga imperialista ay nakipaglaban para sa pagkakapantay-pantay, ngunit naging sakam at inabuso ang kanilang kapangyarihan. Ipinagtanggol ni Kamiya si Kinshin, sinabing wala siyang pakialam sa gobyerno at isa siyang Ronin na nagpo-protekta sa mga tao. Ipinaliwanag ni Kinshin na bagamat natapos ang revolusyon 10 taon na ang nakakaraan, ang mahihina ay inaapi pa rin, kaya't sinusubukan niyang tulungan ang mga tao gamit ang kanyang espada, gaano man ito katagal. At nalaman namin na naniniwala si Kinshin na ito ang kanyang pagbabayad sala para sa kanyang nakaraan bilang isang Hitokiri. Naalala ni Sag-Ero si Captain Sazok at naramdaman niyang si Kinshin ay katulad niya, ngunit siya ay bumagsak sa lupa, sa wakas ay inamin ang pagkatalo. Nalaman namin na aabutin ng 3 buwan bago gumaling si Sag-Ero mula sa kanyang mga pinsala, ngunit sinabi ni Kinshin na hindi siya makapagpigil dahil malakas si Sag-Ero. Tiniyak sa kanya ni Kamiya at Jericho na hindi siya tulad ng ibang mga imperialista at umaasa na maiintindihan din ito ni Sag-Ero. Iminumungkahi ni Kamiya na kumain sila para sa ilang samgyup sa restaurant nang biglang may isang lalaki na hinagis sa harap ng pintuan, at nakita naming ito ang aktivista muli. Nagulat ang tatlo nang makitang naglalakad na si Sag-Ero, at ipinagmamalaki niya ang kanyang pagiging matibay. Pero kapag pinitik nila siya, nakita nilang nambobola lang siya. Tinanong siya ni Kinshin kung tatanggalin niya ang salita sa kanyang likod, ngunit sinabi niyang hindi niya makakalimutan ang kanyang nakaraan. At sinabi niya kay Kinshin na babantayan niya siya kung talagang iba siya sa ibang imperialista. Idinagdag niya na hindi na siya isang Zanze mula nang nawasak ang kanyang espada, kaya tumigil na siya sa pagiging fighter for hire. Sa kanyang pag-alis, naisip ni Kinshin na siya ay isang kawili-wiling tao, ngunit ang waitress ay nagmamadaling lumabas at sinabi sa kanila na hindi pa binayaran ni Sag-Ero ang kanyang bill. Nakita namin si Sag-Ero na nagrereklamo tungkol sa luto ni Kamiya habang ang grupo ay sabay na nag-aalmusal. Nagalit si Kamiya at nagsimulang maghagis ng mga bagay sa kanya, ngunit hinaranggan niya ang mga ito gamit ang mukha ni Kinshin. Nagambala sila ng hepe ng pulisya na humingi ng pabor kay Kinshin. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa isang assassin na nagngangalang Koraigo na nagtatarget sa mga dating aktivistang imperial, at nagpadala sa kanila ng babala bago sila tapusin. Hiniling ng hepe kay Kinshin na harapin siya, ipinaliwanag na ipinadala niya ang mga liham dahil nasisiyahan siya sa hamon. Kahit na sa kanilang mga baril, hindi siya kayang harapin ng mga pulis dahil nag-freeze sila bago sila makaatake, at sinabi ni Kinshin na ito ay ang Nido Sword-style Shippo attack. Nakiusap ang hepe sa susunod na biktima, si Tonyo, tungkol sa paghingi ng tulong kay Kinshin, ngunit hindi niya ito pinapansin dahil kumuha siya ng isang makapangyarihang gang bilang mga gwardya.
Gayunpaman, nagbabago ang kanyang saloobin sa pagpasok ni Kenshin, na naalala ang pagprotekta sa kanya pabalik sa panahon ng Bakamatsu. Sinundan siya ni Sagero at nakilala ang mga gwardya, na inaalala kung paano niya sila binugbog noon. At tinanggap ng grupo ang tulong ni Kenshin at Sagero habang hinihintay nila si Koraigo. Pinag-uusapan nila kung paano hindi karaniwan para kay Kenshin na tanggapin ang ganoong kahilingan, ngunit ipinaliwanag ni Kenshin na ang mga tao ay patuloy na masasawi kung walang gagawin. Tinanong ni Sagero kung alam niya ang totoong pangalan ni Koraigo, at sinabi ni Kenshin na nakarinig siya ng tsismis tungkol sa kanya 12 taon na ang nakakaraan. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy sa pagpapaliwanag, nakarinig sila ng mga hiyawan sa labas, nakikita ang mga natalong gwardya sa labas. Pinagsama-sama ni Kenshin ang mga tropa, at hinihintay nila si Koraigo sa harap ng pintuan, ngunit dumaan siya sa bintana pagkatapos humampid sa isang bantay. Sinabi ni Kenshin kay Sagero na alagaan si Tonyo habang nakikipag-ugnayan siya kay Koraigo. Ngunit nag-aalok si Tonyo ng gantimpala para sa sinumang makatalo kay Koraigo na naging dahilan upang sugurin siya ng mga lalaki. Pinaslang ni Koraigo ang ilan sa mga gwardya at pinatigil ang lahat sa pamamagitan ng kanyang tingin, ngunit nakalaya si Sagero, na humahantong sa kanya na humanga nang makitang may gumagalaw habang nasa ilalim ng kanyang pamamaraan. Inilunsad ni Kenshin ang kanyang sarili sa himpapawid, at nakipag-away siya kay Koraigo na nagpahayag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Yodaejan, isang dalubhasang asasin mula sa panahon ng Bakamatsu. Ginamit ni Koraigo ang kanyang Shino Lipo sa kanya, ngunit nagawang makawala ni Kenshin, na sinasabi na ang isang malakas na espiritu ng pakikipaglaban ay makakalaban sa pag-atake. Inilipat ni Koraigo ang kanyang atensyon kay Tonyo, ngunit si Sagero ay namagitan, hineranggan ang kanyang pag-atake at naputol ang kanyang espada. Ngunit tinusok niya ang braso ni Sagero gamit ang putol na talem, at si Kenshin ay nagmamadaling tumulong sa kanya. Tumalbog si Kenshin sa pader at tumama sa ulo ni Koraigo, na nasira ang kanyang diskarte. Nakagalaw ang lahat, kaya umatras si Koraigo sa bintana, idineklara si Kenshin bilang kanyang bagong target bago makalayo. Sa kanilang pagbabalik, nagtanong si Sagero tungkol sa kakayahan ni Koraigo, at ibinunyag ni Kenshin na ang kanyang estilo ng Nido Sword ay binubuo ng 3 estilo, kasama ang pag-atake ng Shippo, isang pamamaraan na epektibong nagpapa-freeze ng mga tao sa lugar. Iniisip ni Kenshin na hindi magiging madali ang pakikitungo kay Jin, dahil sa kanyang patuloy na pagpaslang mula noong revolusyon. Sinabi niya kay Sagero na haharapin niya ito ng mag-isa, ngunit humingi siya ng pabor. Sa dojo, sinabi ni Sagero kay Kamiya na hindi darating si Kenshin at sinabi sa kanya ang nangyari, sinabing hihintayin ni Kenshin si Koraigo sa tabing ilog. Ngunit tumakbo si Kamiya sa paghahanap sa kanya dahil sa tingin niya ay magpapatuloy ito sa isa pang paglalakbay pagkatapos labanan si Koraigo, at ayaw niyang maiwang mag-isa tulad ng nakaraan. Nahanap ni Kamiya si Kenshin at sinabi sa kanya na hindi siya aalis, ngunit ipinaliwanag ni Kenshin na hindi niya kayang labanan si Koraigo habang pinoprotektahan siya. Nag-aatubili siyang bumangon, ipinahiram sa kanya ang kanyang paboritong laso at hiniling sa kanya na ibalik ito pagkatapos ng laban, upang matiyak na hindi siya basta-basta aalis. Tiniyak niya sa kanya na babalik siya, ngunit biglang sumulpat si Koraigo sa isang bangka at inagaw siya. Inihagis niya kay Kenshin ang kanyang liham ng pagpaslang at mabilis na nawala sa batis. Tinawag ni Kamiya si Koraigo na duwag dahil sa paggamit nito sa kanya para pahinain si Kenshin, ngunit itinutuwid niya ito, at sinabing magpapalakas ito sa kanya dahil babalik si Kenshin sa dati niyang sarili pagkatapos na magalit. Naalala niya ang unang pagkakataon na nakilala niya si Kenshin sa Kyoto noong panahon ng Bakamatsu, nang makalaban ni Kenshin ang 4 na miyembro ng kanyang squad, ngunit mabilis na pinaslang ni Kenshin ang lahat ng lalaki sa isang panig na labanan, na naiwan lamang si Koraigo na buhay. Iniisip niya kung paanong hindi siya mabubuhay kung nakalaban niya ito noon, ngunit iba na ngayon dahil naging Hitokiri na rin siya. Nasasabik siya sa ideya ng 2 Hitokiri na nag-aaway, at pagdating ng orasan sa hating gabi, dumating si Kenshin. Ngunit hindi tulad ng dati niyang sarili, galit siya, at nag-aalala ito kay Kamiya. Sabay-sabay silang bumunot ng kanilang mga espada at nagsasalpukan. Nagawa ni Koraigo na itulak si Kenshin pabalik, kaya sumugod siya pabalik, nagpakawalan ng sunod-sunod na pag-atake. Ngunit si Koraigo ay magaling na hamarang at umiwas.
Ginamit ni Coraigo ang kanyang Shippo technique, ngunit halos agad na humiwalay dito si Kinshin, sinabing hindi ito gagana laban sa kanya, alam ang lahat ng Nico style. Iniiwasan ni Kinshin ang unang dalawang atake, na hamarang sa ikatlong hiwa. Hamampod siya upang lumikha ng isang puwang, ngunit nag-improvise si Coraigo, ipinasa ang kanyang espada sa kanyang kabilang kamay sa likod ng kanyang likod at inatake ang balikat ni Kinshin. Sinipa niya si Kinshin at sinabing siya ay masyadong mahina, at gumamit ng mas malakas na Shippo kay Kamiya upang maparalisa ang kanyang paghinga. Nagalit si Kinshin at naglaho, tinamaan ang mukha ni Coraigo sa isang iglap, at si Coraigo ay nasa sabik na sa wakas ay haharapin niya ang tunay na Hitukiri. Inayos ni Coraigo ang kanyang sarili at sinusugod si Kinshin, ngunit tumalon pabalik nang maramdaman ang kanyang layuning pumaslang. Sinabi niya kay Kinshin na ang tanging paraan upang maalis ang pamamaraan kay Kamiya ay sa pamamagitan ng pagpaslang sa kanya, at wala na siyang mahabang oras na natitira. Ipinaliwanag niya na ang pamamaraan ay gumagamit ng konsepto ng mga pagpapalagay na pinalakas ng kanyang sword aura, upang magpakita ng mga ilusyon sa katotohanan. Ginagamit niya ang pamamaraan sa kanyang sarili, ina-unlock ang kanyang buong pisikal na potensyal at pagandahin ang kanyang katawan, ngunit si Kinshin ay hindi nabigla at nagpalagay ng isang bagong paninindigan, na pagpasyahan na tapusin si Coraigo. Naghahanda siyang gamitin ang kanyang teknik na nagpapatriple sa bilis ng kanyang paglabas ng espada, na nagpaplanong tapusin ang laban sa isang atake. Iniisip ni Coraigo na siya ay mananalo kung siya ay makakaiwas sa pag-atake, kaya siya ay sumugod patungo kay Kinshin. Naniniwala siya na medyo mabagal si Kinshin dahil sa kakaibang hugis ng kanyang espada, na nagbibigay sa kanya ng sapat na oras para makaiwas dito. Nagawa niyang iwasan ang pag-atake, ngunit nang siya ay sumusubok sa pag-counterattack, umatake si Kinshin gamit ang kanyang kaluban at nabali ang kanyang braso. Sinabi ni Kinshin kay Coraigo na hindi na siya muling makakahawak ng espada, at naghahanda siyang tapusin siya para iligtas si Kamiya. Nakikita ni Coraigo na isang karangalan ang mapaslang ng Hitukiri, na hinihikayat si Kinshin na wakasan siya. Ngunit habang si Kinshin ay malapit ng mag-atake, naalala ni Kamiya ang kanyang mga turo tungkol sa pamumuhay ng walang pagpaslang at paggamit ng espada para sa kabutihan. Ang pagsasakatuparan na ito ay humiwalay sa kanya sa pamamaraan, at pinamamahalaan niyang pigilan si Kinshin mula sa paghahatid ng pangwakas na atake. Sinalo niya siya mula sa pagkahulog habang tumatakbo siya patungo sa kanya, at natutuwa siyang makita siyang bumalik sa normal. Gayunpaman, nagpapakita si Coraigo sa likod nila bago nila matapos ang kanilang muling pagkikita. Ngunit binalaan siya ni Kinshin na umatras dahil wala siyang pagkakataong manalo sa kanyang kasalukuyang estado. Ngunit ginamit ni Coraigo ang espada sa kanyang sarili sa halip, inatake ang kanyang sarili sa katawan. Sinabi niya sa kanila na iimbestigahan siya ng pulisya at hahanapin ang kanyang sponsor kung siya ay arestuhin, na nagpapakita na ang kanyang sponsor ay isang imperialistang opisyal ng gobyerno. Habang hinihinga niya ang kanyang huling hininga, sinabi niya na palaging magiging Hitukiri si Kinshin dahil hindi nagbabago ang kalikasan ng isang Hitukiri. Pinag-isipan ito ni Kinshin ngunit sinabihan si Kamiya na dapat silang umuwi, ipaubaya ang iba sa pulis. Sa kanilang pagbabalik, sinubukan ni Kamiya na pasalamatan si Kinshin sa pagligtas sa kanya, ngunit pinasalamatan niya ito sa pagpigil sa kanya na bumalik sa dati. Ibinalik niya ang kanyang laso sa kanya, ngunit nakita namin na natatakpan ito at dugo mula sa kanyang sugat, kaya nagalit siya sa kanya at itinaboy siya. Sa pagsikat ng araw, bumalik sila sa dojo at nakita sina Jericho at Sag-Ero na naghihintay sa kanila, at ipinangako ni Kinshin sa kanyang sarili na hindi na siya babalik sa isang Hitukiri. Kinabukasan, may nakita kaming babaeng tumatakbo sa mga eskinita habang hinahabol ng dalawang lalaki. Hinanap ni Kamiya si Kinshin, ngunit sinabi sa kanya ni Jericho na kinuha siya ni Sag-Ero para mag-scatter. Nanalo si Sag-Ero sa tulong ni Kinshin, ngunit sinabi niya kay Sag-Ero na ilegal ang pagsusugal. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Sag-Ero na ang kanyang espada ay ilegal din ngunit sinasabi sa kanya na huwag mag-alala dahil lahat ng naroon ay kaibigan. Ibinahagi ng kaibigan ni Sag-Ero ang kwento ng isa pang kaibigan na nasawi dahil sa overdose ng opium, na inihayag na ipinagbawal ang opium dahil sa malubhang sintomas nito. Habang iniisip ni Kinshin kung paano nakakuha ng opium ang kanyang kaibigan, biglang pumasok ang babae. Napansin niya ang espada ni Kinshin at tumalon patungo sa kanya, humihingi ng tulong sa mga lalaking sumusunod sa kanya.
hiniling ng isa sa mga lalaki si Kenshin na ibigay siya, kaya sinuntok siya ni Sag-ero sa mukha at pinalipad siya. Binyantaan ng isa pang lalaki si Sag-ero, sinabing kasama nila si Conro, ngunit inatake siya ni Sag-ero. Nalaman namin ang tungkol kay Conro nang ihayag ni Sag-ero na siya ay isang bata ngunit kaina-hinalang negosyante, dahil kahit ang mga politiko at ang yakuza ay umiiwas na makipag-away sa kanya. Tinanong ni Sag-ero ang babae kung siya ang babae ni Conro, ngunit sinabi niyang wala siyang alam tungkol sa kanya. Isang kakaibang lalaki ang biglang nagpakita at tinawag siyang Mayomi, na nagsasabing hindi maganda ang nagsisinungaling. At sinabihan siya ni Mayomi na bumalik na sinasabing tatakas siya kay Conro. Nilapitan ng dalawa sa mga kaibigan ni Sag-ero ang lalaki at sinabihan siyang umalis, ngunit inatake sila ng lalaki ng mga darts na naging sanhi ng pagbagsak nila. Binalaan niya si Mayomi na dudurugin niya ang mga paa nito at papaputukan siya ng darts, ngunit hinaranggan ito ni Kenshin gamit ang mat floor. Sumugod sina Kenshin at Sag-ero sa lalaki at pinatalsik ito, na napagtanto ni Mayomi na sila ay malakas, kaya nag-alok siya ng pera upang tulungan siyang makatakas. Humingi si Sag-ero ng paliwanag mula sa kanya, hinawakan ang kanyang palso, ngunit ito ay nagiging sanhi ng pagkahulog ng maliliit na pakete mula sa kanyang manggas na nalaman naming naglalaman ng opium. Bumalik sa dojo, bumalik sina Kenshin at Sag-ero kasama si Mayomi. Sinimulan siyang ipakilala ni Kenshin, ngunit ipinaliwanag ni Sag-ero na napanalunan nila siya sa sugal, kaya mananatili siya sa kanila. Nagulat si Kamiya dito, at sinabi ni Sag-ero kay Kenshin na mas mabuting huwag na lang nilang ipaliwanag ang opium. Sinubukan ni Kamiya na kumpirmahin ito kay Kenshin, at nag-aatubili siyang sumang-ayon, ngunit binugbog siya ni Kamiya, nagulat na sangkot siya sa pagsusugal. Humingi siya ng tawad kay Mayomi at sinabi sa kanya na maaari siyang umalis, ngunit pinilit ni Mayomi na manatili at patuloy na nanliligaw kay Kenshin. Sinubukan ni Kamiya na makialam, ngunit tinutokso siya ni Mayomi, sinabing wala siyang karapatang pigilan siya dahil hindi siya ang kasintahan ni Kenshin. Sumama si Sag-ero sa panunokso, at si Kamiya ay nauwi sa pagpapaalis sa kanilang lahat. Sinabi ni Kenshin kay Mayomi na wala siyang pakialam na protektahan siya, hanggat sinasabi niya sa kanila ang totoo tungkol sa kung ano ang nangyayari. Nagtanong si Sag-ero tungkol sa pakete ng opium, ngunit nang tumanggi siyang sumagot, nagalit ito at sinabi sa kanya na pipigilan niya ang pagkalat ng opium. Dumating ang kaibigan ni Sag-ero at hiniling sa grupo na sundan siya. Narating nila ang isang eksena, at nakita nila ang mga pulis na nag-iimbestiga sa pagpaslang sa dalawang lalaki na kinilala nilang mga lalaki sa kanilang away kanina. At ipinaliwanag ni Mayomi na hindi pinapatawad ni Conro ang mga kabiguan. Napansin ni Kenshin ang tatlong lalaki sa isang tulay, kasama na ang isa mula sa naunang eksena kanina na nagngangalang Basco. Napansin din nila si Kenshin, at naghahanda si Basco na salakayin siya, ngunit pinigilan siya ng kanyang boss, si Shino, at sinabing napakaraming tao sa paligid. Tinawag ni Shino ang isa pa niyang subordinate, si Anya, tinanong siya kung nahanap na niya ang tinutuluyan ni Kenshin. Sinabi ni Anya na nahanap niya ito. Sinabi ni Shino kay Basco na itatalaga niya sina Anya at Yoto para tulungan siyang makuha si Mayomi, at nangako si Basco na hindi na muling mabibigo. Ang isa pang lalaki ay nagkomento tungkol sa pagbibigay ni Shino ng pangalawang pagkakataon kay Basco na nagsasabi na ito ay isang bagay na hindi niya kailanman inaalok, at sinabi niya na hinding-hindi nila hahayaan si Mayomi. Kinilala ni Mayomi ang lalaki bilang si Conro, at sinabi niya kay Kenshin na si Shino ang pinuno ng grupong Anan na kinuha ni Conro, isang elite squad na dating nagtatrabaho para sa Shogun. Nang maglaon, ibinahagi ni Mayomi ang mga detalye ng mga lalaking nagtatrabaho sa ilalim ni Conro, isinasaalang-alang ang pagtakas kung may labanan sa grupong Anan dahil napakalakas nila upang labanan. Sinubukan ni Kamiya na mag-eavesdrop sa kanila, ngunit pinigilan siya ni Sag-ero at ipinaliwanag na tinutulungan lamang ni Kenshin si Mayomi dahil sa kanyang pagiging mabait. Lumabas si Kenshin at sinabi kay Sag-ero na maaaring alam na ng grupong Anan ang kanilang lokasyon. Sinabi niya kay Kamiya na maaaring may problema ang dojo, ngunit sinabi niyang paprotektahan niya siya. Nagpapakita si Jericho mula sa ilalim ng sahig, nagrereklamo tungkol sa palaging naiiwan. Habang nagtatalo sina Sag-ero at Jericho, ang isa sa mga pader ay biglang sumabog, at nagpakita ang isang higanteng lalaki, na hinihiling na ibigay nila si Mayomi. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang hero, at sinabi ni Sag-ero kay Kenshin na haharapin niya siya, na napansin kung paano nakikipaglaban si Hero nang walang sandata.
Ngunit ipinaalala sa kanya ni Kenshin na sila ay lumalaban sa grupong Anan, kaya't si Hiro ay maaaring malakas. Sinusugod ni Sag-Ero si Hiro, iniwasan ang kanyang suntok at nagka-counter ng suntok sa tiyan ni Hiro, ngunit pinasalamatan siya ni Hiro sa paglapit at bigla siyang nakahinga ng apoy. Nilamon si Sag-Ero ng apoy, ngunit nagawa niyang tumalon sa tamang oras. Tinawag ni Basco si Hiro na isang Fire Master, at ipinaliwanag niya kung paano ang hininga ni Hiro ay nagsasangkot ng paggamit ng mga sako ng langis sa kanyang tiyan, at mga ngipin na bato upang lumikha ng apoy. Sa muling pag-atake ni Hiro, nagpa siya si Kenshin na sumali sa laban, na tinawag na gimmick ang pamamaraan ni Hiro. Nagalit si Hiro at naglunsad siya ng apoy, ngunit nagawang iwasan ito ni Kenshin. Nagpa siya si Mayumi na tumakbo, ngunit pinigilan siya ni Kamiya, ipinaalala sa kanya na si Kenshin ay nakikipaglaban para sa kanya. Sinabi sa kanya ni Mayumi na hindi matatalo ni Kenshin si Hiro, ngunit hindi sumang-ayon si Kamiya, tiniyak sa kanya na mananalo si Kenshin. Patuloy na pinutol ni Kenshin ang apoy ni Hiro, at nauubusan siya ng langis. Naghahanda siyang lagyang muli ang kanyang langis, ngunit pumasok si Sag-Ero, pinasalamatan si Kenshin sa kanyang tulong at sinabihan siyang ipaubaya sa kanya ang laban. Nireplenish ni Hiro ang kanyang langis ngunit nagalit siya nang tawagin ni Sag-Ero ang kanyang diskarte na isang trick. Si Hiro ay umatake sa kanyang buong lakas, ngunit si Sag-Ero ay sumugod, itinulak ang kanyang kamay sa bibig ni Hiro at inilabas ang kanyang bag ng langis. Sinubukan siyang suntukin ni Hiro, ngunit tinapos siya ni Sag-Ero ng isang sipa, na nagpatambo sa kanya. Si Mayumi ay natigilan sa kanilang lakas, tinanong si Kamiya kung sino sila, ngunit sinabi niya na sila ay kanyang mga kaibigan. Hindi kinaya ni Basco ang pagkabigo sa misyon kaya itinapon niya ang kanyang dart kay Mayumi, ngunit tumalon si Jericho sa kanyang harapan at pinoprotektahan siya. Pinagalitan siya ni Kamiya dahil sa pagiging walang ingat, ngunit sinabi niya sa kanya na bahagi din siya ng koponan, ngunit bigla siyang bumagsak sa lupa. Sinabi ni Basco na hindi tatagal ng isang oras si Jericho dahil ito ay isang laso na dart, ngunit bago siya makatapos, tumalon si Kenshin at inatake siya. Gayunpaman, nakita ni Kenshin ang isang pagpapalit na kahoy, at mukhang nailigtas siya ni Hanyo. Masasabi ni Kenshin na si Hanyo ay malakas, at si Jericho ay nakipaglaban sa lason. Sinabi ni Hanyo na nandyan lang siya para kunin ang kanyang mga kasama, ngunit pinilit ni Kenshin na ipagamot si Basco kay Jericho. Tumanggi si Hanyo, kaya inatake siya ni Kenshin, ngunit hinarang ito ni Hanyo at sinuntok siya. Kinuha ni Hanyo ang kanyang mga kasama, ngunit sinabi kay Kenshin na magkikita silang muli sa kanyang pag-alis. Ang grupo ay nag-aalala para kay Jericho, at sinabi ni Kenshin na siya ay nakaranas ng lason, na nagmumungkahi na dapat nilang sipsipin ang lason. Gagawin na ito ni Kamiya, ngunit pinigilan siya ni Mayumi at sinabi sa kanila na ang pagsipsip nito ay maaaring humantong sa impeksyon. Sinuri ni Mayumi si Jericho, at natukoy niya ang lason. Itinuro niya kay Kamiya kung anong mga sangkap ang kailangan niya para sa antidote, at ibinibigay ang mga tagubilin para sa detoxification sa iba. Dinala nila si Jericho sa dojo upang gamutin siya doon, at nang maglaon, ipinahayag ng matandang si Dr. Jeremy na gagaling si Jericho sa loob ng ilang araw. Pinasalamatan siya ni Sag-Ero, ngunit sinabi ni Jeremy na ang sinumang sumulat ng antidote at ang mga tagubilin ay dapat pasalamatan sa halip, ngunit sinasabi niya na sinuman ang sumulat ng antidote ay nakaranas ng Western medicine at kinilala si Mayumi bilang katulong ng isang doktor na nasawi 3 taon na ang nakakaraan. Tinangka ni Mayumi na umalis ngunit pinigilan siya ni Kenshin habang nagpapasalamat siya. Tinanong niya siya kung saan siya pupunta, kaya ipinahayag ni Mayumi na pupunta siya sa Tokyo. Nakilala ni Kenshin ang kanyang diyalekto na mula sa Aizu, ngunit nabanggit na walang sino mang naghihintay sa kanya doon. Samantala, naalala ni Jeremy na ang pamilya ni Mayumi ay mga sikat na doktor na pantay-pantay ang pakikitungo sa lahat, ngunit noong labanan ng Aizu, ang kanyang pamilya ay sumali sa digmaan at nasawi, na naiwan lamang si Mayumi. Siya ay naging assistant ng doktor sa Tokyo ngunit biglang naglaho ng masawi ang doktor. Sinabi ni Mayumi kay Kenshin na ang doktor na tinulungan niya 5 taon na ang nakakaraan ay may kaugnayan kay Conroe, na tinutulungan silang magbenta ng opium. Ang doktor ay lumikha ng isang espesyal na opium na tinatawag na spiderweb na 2 beses na nakakahumaling at may kakayahang humantong sa buong Tokyo sa pagkagumon sa loob ng 5 taon. Ngunit aksidenteng napaslang ni Conroe ang doktor kaya napilitan si Mayumi na pumalit sa kanya.
Hindi niya gustong gumawa ng gamot, ngunit natatakot siya para sa kanyang buhay. Sinabi sa kanya ni Kinshin na patawarin ang sarili, na sinasabing matagal na niyang dinadala ang pasanin, at sinabihan siya nitong manatili sa dojo. Nagpapakita ang iba, at sumasang-ayon din silang manatili siya, ngunit binalaan siya ni Kamiya na huwag gumawa ng anumang galaw kay Kinshin. Samantala, sa Conrose Mansion, ipinaalam ni Hanyo kay Shino ang nabigong misyon. Ibinunyag niya na noong sinuntok niya si Kinshin, nataman din siya ni Kinshin, kaya kakailanganin niya ng 3 araw bago siya muling lumaban. Sinabihan siya ni Shino na tingnan ang nakaraan ni Kinshin. Pansamantala, nakikita natin si Mayumi na gumagawa ng mga rice ball na tinatawag na ohagi para sa lahat, at pinupuri nila siya sa lasa. Sinabi ni Mayumi na madali itong gawin, ngunit binanggit ni Kinshin ang oras kung kailan sinubukan ni Kamiya na gawin ito. Sinuntok siya ni Kamiya sa mukha, na sinasabi sa kanya na huwag magsabi ng mga hindi kinakailangang bagay, ngunit kinuha siya ni Mayumi, na sinasabing sumama sa kanya sa halip na sa isang taong napakarahas tulad ni Kamiya. Ipinaalala sa kanya ni Kamiya na siya ay mak-kick out kung siya ay nanligaw sa kanya, ngunit tinawag siya ni Mayumi na insecure, na sinasabi sa kanya na gumawa ng mas mahusay na ohagi kung siya ay may problema. Dumating si Sag-ero, at sinabi sa kanila na napatunayan ng pananaliksik ni Jeremy na ang opium na ginawa ni Mayumi ay siya ring kumakalat sa paligid. Inaanyayahan siya ni Kinshin na sumama sa kanila sa almusal, ngunit tumanggi siyang kumain ng gawa ni Mayumi, na tinawag siyang opium na babae. Umalis siya upang magpahinga pagkatapos magpuyat, at sinabihan ni Kinshin si Mayumi na huwag hayaang i-down siya ni Sag-ero. Sinabi niya na nadidismaya lang si Sag-ero dahil walang ginagawa si Conro nitong nakaraang linggo. Dumating ang isang tagapagpahiram ng libro at tinanong si Mayumi kung siya ay bagong residente doon, ngunit sinabi niya sa kanya na mananatili lang siya doon pansamantala. Ngunit ang lalaki pala ay si Hanyo, at hinawakan niya ang kanyang mukha, nagbabala sa kanya na manatiling tahimik kung hindi ay lalasunin niya ang balon gamit ang mercury. Pagkatapos ay hinayaan niya itong umalis at sinabi sa kanya na gustong makipagkita sa kanya ni Conro kaya tumungo sila sa kagubatan. Sinabi ni Conro kay Mayumi na bumalik sa kanya, ngunit tumanggi siya, kaya nagbanta siyang susunugan ang dojo gamit ang 500 lalaki. Bina-blackmail niya siya, sinasabing hindi niya mababago ang katotohanan na siya ang lumikha ng gamot, iniisip kung ano ang mangyayari kung malaman ng nawawala niyang pamilya. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon dahil sasalakayin niya ang dojo sa hating gabi. Nalaman namin na alam ni Conro ang nakaraan ni Kinshin, at natatakot siyang harapin siya kaya naman sinusubukan niyang kumbensihin si Mayumi na iwan si Kinshin ng mag-isa para wala siyang dahilan para kumilos. Nawalan ng pag-asa si Mayumi dahil hindi niya matakasin ang kanyang kapalaran, at nakita namin si Kinshin sa grupo na nagbabasa ng liham mula sa kanya na nagpapasalamat sa kanila para sa lahat at sinasabing babalik siya sa Ezu. Ngunit napagtanto ni Kinshin na malamang na binyantaan siya ni Conro dahil walang naghihintay sa kanya sa Ezu. Hiniling niya kay Sag-ero na akayin siya sa Conrose Mansion para mailigtas nila siya, ngunit ayaw iligtas ni Sag-ero ang pumaslang sa kanyang kaibigan. Dumating si Mayumi sa mansion, sinabihan ng gwardya na ipaalam kay Conro ang kanyang pagdating. Napansin ni Kinshin ang malungkot na tingin sa mga mata ni Mayumi, alam na ang gusto lang niyang magkaroon ay mga kaibigan at pamilyang mapagkakatiwalaan. Humantong siya upang sundan siya, ngunit naabutan siya ni Sag-ero at Jericho, at lahat sila ay tumungo sa mansion. Dumating sila sa gate, at tinuruan sila ni Kinshin kung paano lumaban sa isang pribadong army. Sinira niya ang gate, at sinimulan nilang talunin ang mga kaaway sa kanilang landas habang nagmamadaling patungo sa pasukan. Samantala, binati ni Conro si Mayumi at sinabihan siyang gumawa ng higit pa sa gamot dahil ubos na ang kanyang stock. Ngunit hindi niya ito pinapansin at sinabi sa kanya na naparito siya upang tapusin siya. Bumunot siya ng talem, inatake siya at nasugatan ang braso nito. Balak niyang tabyusin ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpaslang sa kanya, ngunit habang sinusubukan niyang atakihin siya, nawala ang kanyang talem, at nagpakita si Shino sa kanyang likuran. Sinimulan siyang bugbugin ni Conro para ilabas ang kanyang galit, at inutusan si Shino na tawagan ang kanyang mga tauhan para pahirapan siya sa pagsuko sa proseso ng refinement. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Shino ang tungkol sa sitwasyon sa labas, at nakita namin ang grupo ni Kinshin na tumalo sa mga gwardya. Naghahanda ang isang gun squad na atakihin sila, ngunit tinalo ni Kinshin ang karamihan sa kanila sa isang iglap.
Ang natitirang mga miyembro ay sinubukang umatake muli, ngunit inihagis ni Sag-Arrow si Jericho sa kapitan, at nagawa niyang nakawin ang kanyang baril. Nagpanggap si Jericho na aatakihin ang kapitan, at siya ay nahimatay sa gulat. Pinagmamasdan sila ni Conroe mula sa itaas, at nalilito siya kung bakit ang daming ginagawa ni Kenshin para kay Mayumi. Sinabi sa kanya ni Kenshin na ibalik si Mayumi, ngunit si Conroe ay nagsimulang tumawa at pinuri si Kenshin sa pakikipaglaban sa napakaraming lalaki. Sinubukan siyang suhulan ni Conroe, na nag-aalok ng sweldo ng 200 lalaki, ngunit tumanggi si Kenshin, sinabihan siyang bumaba. Ipinahayag ni Conroe ang kanyang pagsuko ngunit humiling ng 1 oras upang maghanda. Nawalan ng pasensya si Kenshin, naputol ang poste ng lampara na bumagsak sa mansyon, at ipinahayag niya na pupunta siya para sa kanya. Si Conroe ay natakot, sinabihan si Shino na ihanda ang kanyang squad. Tiniyak sa kanya ni Shino na ang kanyang mga tauhan ay nakaistasyon sa daan at siya ang magiging rearguard. Ikinulong niya si Mayumi sa ikatlong palapag at ibinalik ang kanyang punyal, na sinasabi sa kanya na mabibigo ang kanyang mga kaibigan at dapat niyang wakasan ang kanyang buhay upang maiwasang pahirapan ni Conroe. Inihayag ni Shino na wala siyang pakialam sa pera, ngunit nasa sabik siyang makahanap ng karapat-dapat na kalaban tulad ni Kenshin. Pumasok si Kenshin at ang kanyang mga kaibigan sa mansyon, at sinalubong sila ni Hanyo. Idineklara ni Hanyo na hindi niya hahayaang makadaan ang mga ito kahit na masawi siya, na inihayag na nakasuot siya ng mga bakal sa ilalim ng kanyang guwantes. Si Kenshin ay naghahanda na makipaglaban ng seryoso, at si Hanyo ay sumusugod sa kanya, na direktang tumama. Umikot si Hanyo at nakatama ng pangalawang hit na nagpatamba kay Kenshin. Nagtataka si Jericho kung bakit tinatamaan si Kenshin, ngunit ipinaliwanag ni Kenshin na humahaba ang mga braso ni Hanyo sa kanyang pag-atake, na naging dahilan upang maling kalkulahin niya ang kanyang atake. Sinabi ni Hanyo na hindi matatalo ni Kenshin si Shino kung hindi man lang niya matatalo ang kanyang diskarte. Naghanda si Kenshin sa defensive stance habang hawak ang kanyang talim na kahanay kay Hanyo, at ininsulto siya ni Hanyo dahil sa pagiging duwag, tinawag siyang hindi karapat-dapat na maging Hitukiri. Isa pang atake ang ibinato ni Hanyo, ngunit nagawa ni Kenshin na umiwas sa oras na ito at hinampes ang kanyang maskara. Nalaman namin ang katotohanan sa likod ng pamamaraan, habang inihayag ni Kenshin na ang mga guhit sa mga braso ni Hanyo ay nagiging dahilan upang magmukhang mas maikli ang mga ito dahil sa isang optical illusion, at mahirap hulaan ang kanyang mga pag-atake dahil sa maskara na nagtatago sa kanyang mga ekspresyon. Ngunit sinabi ni Hanyo na ang maskara ay upang itago ang kanyang mukha habang ito ay nahuhulog na nagpapakita na ito ay nasira, ngunit sinabi niya na ginawa niya ito sa kanyang sarili upang siya ay makakuha ng anumang disguise at gumanap ng mas mahusay bilang isang especially iya. Ipinaliwanag niya na siya ay inabandona bilang isang bata, at iniligtas ni Shino na nagpalakas sa kanya at nagbigay sa kanya ng isang lugar upang manatili kaya siya ay may utang na loob sa kanya. Tumanggi siyang pabayaan si Shino at naging si Wolverine, at nagsimula siyang umatake. Naiwasan ni Kenshin ang lahat ng kanyang mga pag-atake, at tumalon sila, na nagsasalpukan sa hangin. Nakita namin si Kenshin na dumudugo mula sa kanyang braso, at sinabi sa kanya ni Hanyo na hindi siya sapat, ngunit ang kanyang mga kuko ay biglang nabali, at siya ay nahulog sa lupa. Samantala, nakita namin si Conroe na kinakalampag ang silid ni Mayumi habang humihingi ito ng tawad sa kanya, at nag-alok na sabay na tumakas na sinasabing nagsisi na siya at gustong iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng gamot. Ngunit nakita ni Mayumi ang kasinungalingan at sinabihan siyang umalis. Kaya napatigil si Conroe at sinimulang sipain ang pinto. Nang pumasok si Kenshin at ang kanyang grupo sa lobby, si Sag-Arrow ay napapaisip tungkol kay Shino, ngunit siya ay nag-ambala nang biglang lumipad patungo sa kanila ang isang malaking bilog na bakal, at sila ay sinalubong ni Sandro, ang pangunahing gwardya ng Anon Group, na hinayla pabalik ang bowl ang bakal. Muli niya itong hinagis, ngunit nasalo ito ni Sag-Arrow at sinabihan si Kenshin na magpatuloy. Kaya, mabilis na tumalon si Kenshin kasama si Jericho. Kinausap ni Sandro si Sag-Arrow na Zanza, at sinabing siya ay mahina kung wala ang kanyang espada, ngunit ipinahayag ni Sag-Arrow na sapat na ang kanyang mga bisig para harapin ang isang katulad niya. Nagpanukala si Sandro ng isang santukan, at sumang-ayon si Sag-Arrow, ngunit tinanggal niya ang kadena mula sa bowl ang bakal at naghanda upang labanan ito. Sumugod si Sag-Arrow, nagtataka kung bakit hindi siya lumalaban ng patas, at nahuli siya ni Sandro gamit ang kadena. Hinayla niya ito at sinimulan siyang bugbugin, itinapon sa sahig.
Ngunit mabilis na nakabangon si Sag-ero. Humiwalay si Sag-ero sa kadene, sinabing hindi nilalaro ng mga lalaki ang gayong mga laruan, at nagsimula silang makipagbuno. Nakuha ni Sandro ang kalamangan, hinampad siya sa pader at na-headbutt sa kanya. Tumangging sumuko si Sag-ero, at pinuri ni Sandro ang kanyang fighting spirit na nag-aalok sa kanya ng pagkakataong sumali sa kanilang grupo. Ipinahayag ni Sandro na siya ay isang Imperial spy na ipinadala sa Edo Castle ngunit natalo ng isang 13 taong gulang na Shino, na pinuri ang kanyang mga muscles at nag-alok sa kanya ng pagkakataong sumali sa kanyang grupo. Ipinaabot ni Sandro ang parehong alok kay Sag-ero, na nagpapahayag ng kanyang paghanga sa lakas ni Shino, na sinasabi na kung si Shino ay nasa Kyoto, ang mga alamat tungkol sa pinakamalakas na mandirigma ay tungkol sa kanya sa halip na kay Kenshin. Kinikilala ni Sag-ero ang kapangyarihan ng grupong Anen, sinabi na ang lakas ay ang kanilang tanging focus ngunit sinabi na si Kenshin ay iba at hinahangaan sa iba't ibang dahilan. Nagalit si Sandro, sinubukang suntukin si Sag-ero, ngunit nahuli niya ang magkabilang kamay niya. Sinabi niya na ginagamit ni Kenshin ang kanyang espada upang protektahan ang iba at hindi lumalaban para sa kanyang sarili, habang ang grupo ng Anan ay naging mga pawn para kay Conro. Lalong nagalit si Sandro, at tuloy-tuloy ang pag-headbutt niya kay Sag-ero, ngunit pinigilan ito ni Sag-ero, at dinurog niya ang mga kamay ni Sandro. Sinuntok niya ito sa hangin, at inihatid niya ang pangwakas na suntok, ngunit kapag sinubukan niyang magpatuloy, hinimatay din siya. Dumating sina Kenshin at Jericho sa kinaroroonan ni Shino, at nagtanong si Kenshin tungkol sa lokasyon ni Mayumi, ngunit sinabi niya na sasagot lamang siya gamit ang kanyang espada. Nagalit si Jericho, iniisip na minamaliit sila ni Shino sa pamamagitan ng paggamit ng mas maliit na espada, ngunit nabanggit ni Kenshin na mahusay ito sa pagtatanggol. Gayunpaman, biglang umatake si Shino, at nasipa si Kenshin. Ipinagpatuloy ni Shino ang kanyang pag-atake, nagpalipat-lipat sa pagitan ng kanyang espada at kanyang mga kamao. Napaatras si Kenshin, at napagtanto niya na ginagamit ni Shino ang kanyang espada para sa depensa at pag-atake gamit ang kanyang mga kamao tulad ni Hanyo. Sinabi ni Shino na siya ang nagturo kay Hanyo ngunit sinabi niyang nasa ibang antas siya. Habang si Kenshin ay biglang napaluhod, sinabi ni Shino sa kanya na masasawi siya sa pagiging pinakamalakas na imperialista, at iniisip ni Kenshin kung nakikipaglaban siya para sa Fallen Shogun. Ngunit sinabi ni Shino na wala siyang pakialam sa taong tumakas. Nalaman namin na sumuko ang Shogun ng hindi lumaban, at nagsisisi si Shino na natalo sila sa digmaan nang hindi nakakuha ng pagkakataong lumaban. Inaangkin niya na ang kanyang grupo ay maaaring tumulong na manalo sa digmaan ngunit sinabi na hindi ito mahalaga ngayon, at gusto lang niyang patunayan kung gaano sila kalakas. Tumalon si Kenshin sa kanya na sinusundan ng kanyang diskarte sa pagbunot ng espada, ngunit sinabi ni Shino na hindi ito sapat upang basagin ang kanyang depensa. Patuloy silang nakikipagpalitan ng atake, ngunit nasuntok si Kenshin at natambos sa lupa. Bumangon siya at sinabing mahihiya siyang matalo ng isang bagay na tulad nito, at sinasabing nakahanap siya ng paraan para basagin ang depensa ni Shino. Naniniwala si Shino na hindi nambobola si Kenshin, kaya umatake siya para kumpirmahin ito. Hinaharangan ni Kenshin ang kanyang atake habang hawak ang kanyang espada mula sa talim, at umaatake gamit ang hilt ng kanyang espada. Ipinaliwanag ni Kenshin na ang sikreto sa likod ng kapangyarihan ni Shino ay ang kanyang kontrol sa mas maikling abot ng kanyang espada, habang ang mas mahabang abot ng kanyang sariling talim ay lumilikha ng mga blind spot na sinasamantala ni Shino upang makatama ang kanyang mga pag-atake. Pinapurihan ni Shino ang pagtugon ni Kenshin na paikliin ang kanyang talim sa parehong haba upang maalis ang mga blind spot. Ipinahayag ni Shino na lalaban siya bilang pinuno ng Anan at nagsimulang magsagawa ng kakaibang sword dance. Pinilit ni Kenshin na sundan ang mga galaw, at nataman siya ng pag-atake ni Shino. Bumagsak siya sa lupa, at nabigla si Jericho nang makita siyang natalo. Naghahanda si Jericho na ay laban ang kanyang sarili, at pinuri ni Shino ang kanyang fighting spirit. Ngunit bumangon muli si Kenshin, na nagsasabing hindi siya natalo, at nalaman namin na ginamit niya ang kanyang kaluban upang maabsorb ang ilan sa mga pinsala mula sa pag-atake ni Shino. Si Shino ay muling nagsagawa ng sword dance, at pinalihis ni Kenshin ang kanyang unang pag-atake, ngunit inilipat niya ang kanyang espada sa kanyang kabilang kamay at dinasormahan si Kenshin sa kanyang pangalawang pag-atake. Si Shino ay pumasok para sa pagpaslang, ngunit sinalo ni Kenshin ang kanyang talim gamit ang kanyang mga kamay.
Sinabi niya kay Shino na maaari siyang magkaroon ng titulong pinakamalakas dahil hadlang lamang ito para sa kanya, at ang mga taong nangangailangan sa kanya ay mas mahalaga kaysa sa isang titulo. Inilipat ni Kinshin ang talent na naging sanhi ng pagkawala ni Shino sa kanyang pagkakahawak, at natama ni Kinshin ang isa pang tama gamit ang hawakan. Sinabi sa kanya ni Kinshin na tapos na ang laban, ngunit sinuntok siya ni Shino. Gayunpaman, nakita namin si Shino sa lupa, at nalaman namin na dahil ito sa mga suntok sa kanyang lalamunan nang ihagis niya ang kanyang huling suntok. Nahihirapan siyang huminga at nawalan ng malay. Ipinagdiwang ni Jericho ang kanilang tagumpay, iniisip na si Conroe na lang ang natitira, ngunit nagising si Shino at nagtataka kung bakit hindi siya tinapos ni Kinshin noong siya ay nalulumbay. Sinabi ni Kinshin na hindi siya isang Hitukiri, at dapat malaman ni Shino kung sino ang nanalo nang hindi nangangailangan ng panghuling atake. Tinanong siya ni Kinshin, na nagmumungkahi na nakatanggap siya ng mga alok para sa mga posisyon ng opisyal sa pamahalaang imperial kung saan maaari siyang magpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit ipinahayag ni Shino na ang lahat ng mga alok na natanggap niya ay para lamang sa kanya at hindi kasama ang sinuman sa kanyang mga tauhan. Ayaw niyang maging taksil tulad ng shogun, kaya pinili niyang huwag tanggapin ang mga alok. Biglang nagpakita si Conroe, tinawag si Shino na isang pagkabigo, at ipinakita niya ang isang Gatling gun. Pinaputukan niya sila, na nagdulot ng kaguluhan na maririnig ng lahat sa buong mansion. Nagising si Sag-ero, at nagpakita si Hanyo sa kanyang likuran, ngunit tinitiyak sa kanya na hindi siya naghahanap ng away dahil natalo na sila. Jin-aisang niya si Sandro, at nagpa siya silang magtungo ng magkasama. Nagising din sina Basco at Hiro mula sa ingay, at nagpa siya silang umalis. Nakita namin si Kinshin na umiiwas sa mga bala, ngunit si Shino ay nataman sa kanyang mga binti at bumagsak. Inihayag ni Conroe na gusto niyang maging isang dealer ng armas, gamit ang Gatling gun bilang kanyang pangunahing produkto, na ipinagmamalaki na ang pera ay maaaring magbigay ng higit na kapangyarihan kaysa sa anumang pagsisikap. Nakita namin si Sag-ero at ang iba pa na dumating, at napansin ni Sandro ang pinsala ni Shino. Tina-target ni Conroe si Shino, ngunit tumalon si Sandro sa harap at pinoprotektahan siya. Napaluhod si Sandro, ngunit bago masawi, sinabi niya kay Shino na wala siyang pinagsisisihan dahil nagawang protektahan siya ng kanyang mga muscles. Dumating si Hiro at sumusugod patungo kay Conroe. Binalaan niya si Conroe na huwag umatake dahil sasabog ang langis sa kanyang tiyan, na ikinatakot ni Conroe. Habang papalapit si Hiro, sinabi ni Conroe na nahulog siya sa kanyang panlilinlang at sa halip ay pinaputukan niya ang mga braso at ulo ni Hiro. Ngunit habang bumabagsak si Hiro, biglang tumalon si Basco mula sa bar aisle sa kanyang likod, pinaputok ang kanyang dart. Ngunit pinaputukan siya ni Conroe, pinalihis ang dart at tinamaan siya. Pinapanood ni Shino sina Hiro at Basco na nasasawi, at ipinagdiwang ni Conroe ang tagumpay ng kanyang sandata. Determinado si Hanyo na protektahan si Shino, at tinanong si Kinshin kung gaano katagal niya kailangan makuha ang kanyang espada at tapusin si Conroe. Sinabi ni Kinshin na kailangan niya ng 10 segundo, kaya sumugod si Hanyo kay Conroe upang bilhan siya ng oras. Tinapos si Hanyo, ngunit nakuha ni Kinshin ang kanyang espada. Tinawag ni Conroe ang grupong ana na walang silbi kumpara sa kanyang baril na Gatling, ngunit nang subukan niyang magpaputok kay Kinshin, napagtanto niyang wala na siyang mga bala. Sinabi ni Kinshin na ang 4 na buhay ng grupong anan ay nanalo laban sa kanyang baril, habang inaatake niya siya at pinatumba siya. Bumagsak si Kinshin mula sa kanyang mga sugat ngunit sinabi niyang okay lang siya, at iniisip ni Sag-ero kung gaano kalakas si Shino para masaktan si Kinshin ng ganito. Sinira nila ang pinto sa kwarto ni Mayumi, at natutuwa si Kinshin nang makitang okay siya. Humihingi siya ng paumanhin sa pagkaladkad nilang lahat sa kaguluhang ito at sinubukang tabyusan ang kanyang mga kasalanan, ngunit pinigilan siya ni Sag-ero. Pinagalitan niya ito sa pagsisikap na sayangin ang kanilang mga pagsisikap sa pagliligtas sa kanya, at ipinahayag niya ang kanyang pagkakasala sa paglikha ng opium na sumisira sa maraming buhay. Sinabi sa kanila ni Jericho na dumating na ang mga pulis at dapat silang tumakas. Inabutan ni Mayumi ng gamot si Kinshin para pagalingin ang kanyang mga sugat, at sinabi sa kanila ang tungkol sa isang nakatagong daanan sa atak na magagamit nila para makaalis. Naglakad siya patungo sa pinto, at tinanong ni Kinshin kung alam niya na kasawian ang parusa sa pagiging producer ng opium. Ngunit sinabi ni Mayumi na handa siyang tanggapin ang kanyang parusa habang lumalabas siya.
Nalaman ng hepe ng pulisya ang tungkol sa planta ng produksyon sa ilalim ng lupa, at hindi makapaniwala na si Conroe ay nagtataglay din ng isang Gatling gun. Lumapit si Mayumi sa kanya, at nagsimulang sumigaw si Conroe tungkol sa kanyang pagiging kasabwat, na nagtanong kung totoo ito, ngunit pinigilan siya ni Kenshin na sumang-ayon at sinabing inagaw siya ni Conroe bilang isang medical trainee. Sina Jericho at Sag-ero ay sumasang-ayon sa pahayag na ito, kaya pinayagan sila ng hepe na kunin siya ngunit ipinaalam sa kanila ang tungkol sa isang pagsisiyasat sa hinaharap, habang si Conroe ay kinakaladkad palayo. Nagtanong si Mayumi tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Kenshin, kaya isiniwalat niya na siya ay isang Hitukiri. Ibinalik niya sa kanya ang gamot na ibinigay nito sa kanya, at sinabi sa kanya na dapat siyang maging isang doktor para tabyusin ang kanyang mga kasalanan. Tinanong ni Kenshin ang pinuno kung ano ang mangyayari kay Shino, ngunit lumabas na siya ay nawala, at apat na walang ulo na katawan na lang ang natitira. Sinabi ng pinuno na ang mansion ay napapalibutan, na ginagawang imposibleng makatakas, ngunit pinaalalahanan sila ni Mayumi tungkol sa nakatagong daanan. Dumating silang lahat kung saan patungo ang daanan at nakita nilang bukas na ang labasan, kaya hinanap nila si Shino. Ngunit nabigla ang lahat nang makita siyang nakatayo sa dingding, hawak ang ulo ng kanyang mga kasama. Inutusan ng hepe ang pulisya na hulihin siya, ngunit pinigilan sila ni Sag-ero, na nagsasabing magreresulta lamang ito sa kanilang kasawian. Humingi ng rematch si Kenshin at sinabihan si Shino na talunin siya para mayukit niya ang titulo ng pinakamalakas sa libingan ng kanyang mga kasama. Sinabihan siya ni Shino na huwag masawi bago siya magkaroon ng pagkakataon na tapusin siya, at nakatakas siya habang hinahabol siya ng mga pulis. Nag-aalala si Mayumi sa pagiging target ni Kenshin, ngunit tila hindi niya ito pinapansin. Bumalik sila sa dojo kung saan sila tinanggap ni Kamiya, at sinabi niya sa kanila na naghanda siya ng almusal para sa lahat. Sinubukan itong iwasan ni Sag-ero at Jericho, ngunit nabigo silang makalayo. Lumipas ang ilang araw, at naghanda si Mayumi na umalis kasama si Jeremy. Humihingi ng paumanhin si Kamiya dahil sa kawalan ng sapat na espasyo para sa kanya, ngunit pinasalamatan siya ni Mayumi sa pagtukoy sa kanya bilang katulong ni Jeremy. Sinabi niya kay Kenshin na handa siyang maging kasama nito kung sakaling magpas siya itong iwan si Kamiya, na ikinainis niya. Sinabihan ni Sag-ero si Mayumi na huwag siyang kulitin, ngunit iginiit niya na siya ay seryoso. Tinanong ni Sag-ero si Kenshin kung naging target ba siya para bigyan ng dahilan si Shino para mabuhay, ngunit sinabi ni Kenshin na hanggang sa gumaling at lumakas si Shino dahil hindi siya siguradong mananalo siya sa susunod na pagkikita nila.